Hello Team Authentic all over the world! Nandito naman tayo ngayon sa sinasabing Hawaii of China, ang Sanya. In this episode from Haikou, samahan niyo po kaming sumakay sa kauna-unahang circular speed train in the world. Of course, bibigyan din namin kayo ng idea where to stay on a budget na talaga namang maganda ang location at beachfront. At ipaparamdam kaagad namin sa inyo ang vibe sa Sanya mula arrival, sunset, at hanggang gabi magkakasama tayo. Hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe kung magbubok po kay Bayaklok. Ito po yung ating promo code. At kung gusto niyo naman po magkaroon ng instant discount sa Agoda, nasa ibaba po ang ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Drop everything and just go. Ni hao! Hello everyone! Yes, another city na naman dito sa China ang bibisitahin natin. From Haikou, pupunta naman tayo sa sinasabi nilang Hawaii of China, ang Sanya. And then ang ginawa nga pala natin from our hotel. Nagdidi ulit tayo guys. Ang binayaran natin ay 97 pesos, wala pang 100 pesos. Yes, grabe, mura, no? Ang mura talaga. Kasi ganito yan guys ha, explain lang namin ng very light para pagpunta nyo rin ito just in case magdi-DIY kayo. Ganito yan, kapag ka nag-map kayo, kapag ka walk, minsan 30 minutes. Kapag ka bus, minsan 40 minutes. Kapag ka car, minsan 10 minutes. Kasi yung bus dito, as in, ang daming dinadanang stations. Or minsan naman, connection. So, ganun siya. Tignan nyo naman yung railway station nila. Kung gaano yan kalaki. Airport na eh. Airport na yung datingan. And then, trivia lang. Ang taray! Alam nyo ba na ito ang kauna-unahan na circular speed train in the world? Yan ang sasakyan natin. So wala lang naman, ang ibig lang naman sabihin nun, yung pinakaruta ng speed train, paikot, loop. Magsisimula sa Haikou, magtatapos din sa Haikou. Ayan. Binook lang natin ulit yung ticket na natin online para sure. Guys, binook natin tong train natin sa trip.com. Ang kinagandahan lang doon, si trip.com, magsisend sila sa inyo ng mga details. Nandun na yung platform number natin, yung car number, pati seat number natin. Yeah, so lahat ng information ninyo nandun na. And then, sabi dito, hindi na daw siya kailangan ipapalit ng physical ticket. Pero syempre, magsigurado pa rin tayo. Tignan nyo naman yung kanilang train station. Mala airport talaga. Promise. Ang sabi sa atin, sa second floor. And then, ang kinuha nating time ay 11 para before 1 p.m. nandun na tayo sa Sanya. We are so excited. Another city na naman sa China ang explore natin. Ito na itatry natin. Ang nakakaloka kasi, dun sa trip.com, nagpadala lang sila ng details nung ride natin, pero wala naman tayong QR code, ganyan. So, hindi natin alam kung paano tayo makakapasok. We'll see then. Ang arte! Ano ang nakahanap na impormasyon? Ito na nga guys, since 11 a.m. pa yung departure time natin, kailangan doon natin mag-wait dito. Makakapasok kung tayo sa loob ng 10:50. Ang kailangan natin i-present is yung passport natin. No need na ng ticket. Oo, siguro nasa system na nila yung pag-scan siguro ng passport, lalabas na. Kasi chinek ko dito yung passport number natin, kasi hiningi naman yan. Hihingin kasi sa inyo sa trip.com yung passport number. Yan, tinawag na tayo. So, tignan natin kung ganun talaga. Kung ipapakita lang natin yung passport. Pila lang tayo dito. Ayan, nakalagay naman na sa platform 1 tayo. Sana walang maging problema. Meron naman nag-assist nung nakitang nakapila tayo dito sa pangalawa, itinuro tayo dito sa una.
Baka dito lang kasi merong passport scanner. Ano kasi may nakita ko dito mga taga Malaysia. Oo. Tapos sa Malaysia, dito siguro foreigner. Ay, oo nga, kasi yun nandun, parang ID lang nila. National ID. Dito yung merong passport. Ayan, Scan lang yung passport. Hello, ni hao. Pasok na sa Enzo. Ay, akala ko sa ilalim yung train nila. Nasa taas. Magpo 4 days na tayo dito sa Haikou. Never pa namin nakita yung train. Ayan, aakyat siya. Another DIY transportation tayo. And this time naman, speed train. Dito na tayo sa platform. Hindi, may nakasulat naman dito guys sa ilalim. Platform number 4. Kaya dito tayo. Waiting! Hindi pa natin nakita kung na itsura ng train. Gusto ko talagang makita. Ay, ito pala, may nakaparada na. Meron na pala, Ay, parang Shinkansen din, Our very first speed train ride in China. Ayan na siya. Di ba? Ang dami pa rin nating first time na na-experience. Very much Shinkansen din. Let's go na. Tignan natin kung meron silang lalagyan ng luggage. And then meron naman tayo ng seat number. So walang unahang magaganap. Lamig. Sarap. May toilet. Merong lalagyan. Kaya lang puno na. Ay naman, meron naman sa taas. Hanapin lang natin yung ating seat number. Ito na yung gamit natin, and then ito na yung seat number natin. In fairness naman, malaki rin yung legroom. So, very much Shinkansen. Ay, medyo mapayat ba yung upuan? Hindi naman. Sakto lang. Medyo. Mataba ba yung upuan? Okay. So, magiging komportable tayo. Kasi napansin namin dito, convenient yung pagsakay ng train nila. Yung pinaka-transportation nila mismo. Yes. Yung the whole transportation system nila. Basta magiging problema nyo nga lang. Yung communication talaga. That's why, importante na meron kayong Google Translate or meron kayong app. Meron kaming app na ginagamit. Tsaka guys, mafe-feel nyo na matulungin talaga sila. Gagawa sila ng parang kahit hindi nila kayo naiintindihan, talagang sasamahan kayo, ituturo sa inyo. Katulad yung ginawa sa amin. And then pwedeng kumain guys, same din sa Shinkansen. Ay, parang nakaka-relax yung speed train nila. Scenic view pala itong natin. And then from time to time mamaya, pakita namin sa inyo kapag merong mga magandang view. Actually, gusto nga sa namin bus. Kasi yung bus kasi sa city dumadaan. Tapos biglang magiging iba yung view. Kaya lang kasi sayang din yung time. Ayan. Titingnan lang natin kung gaano siya kabilis. May nagbebenta. Gulat ako, kala ko may free food. Ay, ito na yun. Baka hindi pa nag-start yung mabisa. Parang LRT itong nasakyan natin, hindi speed train. Kamali ang tayo. Ito na. Kasi slope kasi siya. Ayun, tapos meron pa diyang river. Diba? Malinis na river nila, no? Ito na. Actually kasi katulad din naman diba ng Shinkansen, hindi mo mararamdaman yung bilis niya. Unless meron kang makakasalubong. Ito na yun. Ay, ito na. Oo. Diba? Gano'n ba natin katagal na hintayin? Ito na siguro yun. Ayun na po, ayun na nararamdaman na. Ayan. Hindi na natin masyadong nararamdaman. Dahil sa gravity. Charot! Anyways,
Doon na lang tayo sa Sanya magkita-kita. See you! And after 1 hour and 53 minutes, we have arrived here at Sanya Station. So ito, mafe-feel mo talaga na marami ng tao. Yung mga binabaan, yung mga nadaanan kasi natin kanina ibang stations, as in probinsyang-probinsya yung itsura. Nandito tayo sa Dadong area, Dadong High Bay area. Tatlo kasi yung pinaka popular dito na pwedeng ninyong pag-stayan. Etong Dadong Bay area, ito yung on a budget. That's why nandito tayo. And then, tsaka nandito yung mga locals, ganyan. Nandito yung ganap, ito yung pinaka malapit sa city center. And then, yun namang Yalong Bay, nandoon naman mostly yung mga magagandang hotels. And yun daw yung may pinakamagandang buhangin or beach. And yung last, yung Haitang, nandun naman yung mga luxury, yung mga mahalin, yung para sa inyo guys. Yes, yung para and sa nandun inyo. din yung Atlantis. Yes, isa yun sa pinaka-popular na tourist spot dito sa Sanya. Okay. Paglabas uli natin, kailangan ulit ng passport. Para makalabas ulit tayo ng station, passport ulit. Ayan. Ano bes? Nag-green na. At ito ang bongga. Paglabas nyo, train na ulit. Aalamin natin ulit yung train system nila dito mismo. At saka yung buses. Sa mga susunod na araw, i-DIY uli natin. Sabi, ang ganda rin itong nila, train station, Ang laki. Para ka nga rin nasa airport, Ay, naloko naman ako dun sa... Oo. Nandoon siya talaga sa... ayan. And then from here, meron na rin namang mga buses. Ito yung pinaka-train niya. Actually, tram siya. Di ba may tram? Kalerks. And then, dito yung mga buses. Sige, tatry namin, ha? Para lang malaman natin kung from the airport, paano tayo makakarating sa mismong accommodation natin. Meron tayong nakita, hindi ka talaga pwedeng mag-aim up nang wala ka mismo sa location. Kasi kanina, nung nagtatry kami, 2 salin yan. Ngayon, ito, Isa lang. Isa lang. Pero, ang tagal din, no? Ilang minutes? 59 minutes. 59 minutes. Ito yung sinasabi namin. Pero sige, try natin. 3 buses naman yung pwede natin sakyan. Tapos tignan natin kung yung pamasahe dito, pa piso-piso lang din. Kung pa 1 yuan. 2 yen dito. Ay, nakalagay yun. Meron din ditong mga guide. Hindi tayo maliligaw. Ito kasi pwede natin sakyan 115. So, nandito yung bus stop ng 115. And then, yung isa naman, 136, nandoon lang sa kabila. So, which is which? Kung ano yung maunang dumating. Yes. And, ito nga, ito yung station ng Sanya. Ganda, no? Mukhang mauuna pa yung 115. Ito na nga, yung 115. Tapos, ang ginagawa namin, tinatanong pa rin namin kung doon talaga dadaan sa station na bababaan natin. Para sure. Ang galing, doon din sa AMAP, nakalagay din kasi doon, di ba kung magkano? Accurate din. Ayun, nakalagay talaga. 2 yuan. Ayan, Okay, let's go. After 1 hour bus ride, nandito na tayo guys. Alam niyo ba guys, pakiramdam namin para na tayo nag-city tour. Nakita kagad namin yung ganda ng lugar and naramdaman kagad namin ni Mel na mas i-enjoy namin dito. Grabe, meron talagang ganung lugar. No? Nung nasa hike kasi tayo, iniisip namin na parang ang laki kasi niyang area. Tapos ang dami na nating napupuntahan kasi di ba nagbabas tayo. Parang inisip namin, parang walang gagawin. Simula ng tumapak, ang taray ng tumapak, tayo sa China this time, eto na yung pinakamaraming Westerners or katulad nating mga foreigners na nakita natin.
Tama nga, kasi bukod sa tinatawag nila tong Hawaii of China, ito din yung pinaka holiday destination talaga. Even ng mga Chinese. Ang ganda ng vibe. Hindi namin siya may compare sa Hawaii kasi di pa naman nakakapag-Hawaii. Pero meron na kaagad siyang vibe ng Phuket or ng Bali. Kasi yun pa lang naman yung napupuntahan natin eh. Ang maganda dito, bukod sa beach, meron dito mga parks, ganyan. And then mga forest din. So hindi lang talaga dagat na dagat. Ang ganda naman ng mga ano nila. Yung mga e-bikes nila. Nagkaroon ng parang tricycle. Ano lang, fun fact. Isa to sa napili naming hotel. Pero sabi ko kay Enzo, paano namin ibablog? Hindi ko alam kung paano babasahin. SS. Aw. SS. So sabi ko, Diyos ko, ang hirap niyang basahin. Sabi ko, sige, wag na lang yan. Pass na lang. Oo, pass na lang yan. Silang dalawa yung pinagpilian ko, tsaka yung isa. Yung ating hotel now. Kaya natin yung pinili kasi beachfront. Ayun, kung makikita nyo, lahat ng mga establishments naka-Russian na translation. Kahit supermarket, ganyan nga sigurong karami yung mga Russians na nandito. Hanggang mamayang gabi magkakasama uli tayo. Para sa isang vlog pa lang, makita nyo na kaagad talaga yung vibe dito sa Sanya. Especially dito sa Dadonghai. Ito kasi yung area natin. Ito yung napili natin. Kasi ngayon yung nabasa namin, marami ng restaurants, maraming pwedeng gawin. Ay, may Starbucks nga dito. Ayan. Lumalakad lang tayo ng very light kasi nga nandun tayo sa pinaka beachfront. May McDonald's, may DQ. Ayan din yung sinasabi nila na dito daw sa area na to, halos hindi mo na mafe-feel na nasa China ka. Kasi nga, even yung mga restaurants, marami na rin mga for Westerners. And may nightlife din dito. Unlike sa ibang lugar na wala talaga. O yan naman ipapafeel namin sa inyo. Yun, nandito tayo sa China pero hindi natin halos mafe-feel na nasa China tayo. And we are here! Hindi pala tayo beachfront na beachfront. Kasi, yung beachfront, ito pala, merong mga restaurants at iba pang mga establishments. Ito na kagad tayo. O, yung beach, mga 1-minute walk. Ito na yung ating hotel. Yan, para malapit tayo sa ganap. Beach kaagad. Let's go! So kami wala naman kami expectation sa hotel. Kasi based sa mga reviews, sabi nga daw, all day na daw. Ay, ang lamig. At least malamig. Importante, maging komportable tayo and safe. Ito na, nagkaroon na ng medyo confusion. Tama nga yung review yung nababasa ko. Wala silang restaurant for breakfast. Tapos guys, yung magiging breakfast natin, hindi mismo dito sa pinaka-building. Bibigyan tayo ng coupon bukas at dun pa natin malalaman. Yes, sabi, basta doon daw, mga mga 1-minute walk daw. Papunta sa McDonald's. Tapos maaliwalas naman. Kasi nga, old style na siya na hotel. Pero yung mga hotels naman kasi, na nabubuk din namin, halimbawa sa Phuket, ganito din naman halos na ang itsura. Kaya sanay na kami. Tara na, pakita namin sa inyo ang ating room. Ang room natin ay... Room 6219. Okay, so ganito yan. Pagpasok, ayan yung door natin. And then pagpasok nyo, ito nakakasosyal to. Bed ko to.
luma yung style, pero ang ganda. Ito yung sink natin, and then separated yung shower room. Ito yung shower room, and then ito yung pinaka-toilet. Walay bidet. So, alam niyo na, kanya-kanya naman tayong diskarte. And then, ito na kaagad, oh. Ito kaagad yung kama natin. Kitang-kita nyo na dito. Meron tayong 2 single beds. And then, meron pa doon pa sofa, pa Cleopatra. Ito yung TV natin. Pero atas lang pala tayo. Ito yung cabinet. Nandito yung ating mga towels. May bathrobe. And of course, may tsinelas yan. May shumit ulit. Nasa ilalim din yung hair dryer. O, pasok na tayo dito. Siyempre, may initan ng tubig. And then, may mini fridge. And ito yon. Ito yung ating view. Ganda! Ganda! Nakakaloka na sa second floor lang tayo. Sabi ko nga kayo, so, ito dahil mahilig naman tayong, ano tawag natin doon? People watching. Upo lang kami dito. Upo lang kami dito. Tapos makikita na namin lahat ng tao. Diba? Uy, grabe guys. Promise. Gustong-gusto talaga namin itong vibe dito. And guys, ito na nga yung ating hotel. Ang pangalan niya ay Sanya Louis Sea View Hotel. And the-book natin siya sa Agoda. At syempre, dapat alam niyo na kung anong gagawin. I-book na yan gamit ang ating affiliate link. Yes. And nakuha natin siya sa halagang 2,197 or 2,197 per night. Yes, at makikita nyo dyan, ay malinaw na malinaw, may 10% discount na. At nakalagay talaga instant discount. Kaya gamitin nyo na po ang ating affiliate link. Maraming salamat po ulit sa gumagamit ng ating affiliate link. Na-appreciate po namin yung pagmamahal at suporta ninyo. At dahil dyan, hindi namin kayo titipirin. Lalabas agad tayo para mas maramdaman nyo na kaagad ang vibe dito sa Dadong High sa Sanya! Excited na ako! Labas na tayo. And siguro naman by this time, nakita nyo na yung hotel natin. Di ba nakapag-drone shot na kaagad tayo? Ngayon pa lang sobrang excited na kami talaga. Pero, kain muna tayo. Kasi hindi pa tayo nagla-lunch. Tara, dito lang tayo muna sa malapit. Tignan natin kung anong meron dito. Pero alam nyo naman na, you know the drill, kapag dito sa malapit sa beach, mahal yan. Kaya ang gagawin natin, if ever, doon tayo sa labas. For sure, mas mura. And wala naman dito masyadong choices. Puro ice cream, oh. Eto. Ano yan, bes? Tinapay? Pizza? Ano ba yan? Ano ba itong pagkain na to? Pang Russian yata. Tara, hanap pa tayo ng iba pa. Hello! Hello, ayan yung mga activities nila dito, guys. Oh. Sheshe! Hello! Ni hao! Oh, mababait naman sila. And eto nga pala, guys, mamaya doon, pagpunta natin doon sa, sa beach, ang katapat na noon ay Danang. As in, Vietnam na yung katapat natin. Pero malayo pa naman. Nakikita lang namin sa mapa. And
Ito na, noodles ulit tayo. Pero this time, ano tayo? Halal naman. Halal, yes. Oo, ito pala, Muslim pala to yung restaurant na to. Halal food yung Siniserve nila dito. So at least diba, magkakaroon na naman ng panibagong twist. Yes. Nasa China tayo, mag-noodles tayo, tapos iba na naman yung twist niya. Diyos mo yun, dumating na yung noodles ko, naloka ako. Guys, medium to. Oo, medium. Ang laki. Magkano to, bes? 179. pesos. Ang laki, nagulat ako, Diyos ko. Ang sarap naman ito, ang daming Ang daming sang, no? Ito naman yung kay Enzo. Ay, grabe, tingnan yung kay Enzo kung gaano kalaki. Mas malaki yung kay Enzo. Yung kay Enzo ay 26. Magkano yung 26? 211. 211 pesos. Grabe naman yan. Ang laki. Oo, tigay nga dito baka mamang to. Diba? Ito yung sa akin, Diyos mio. Kapag mahina kayo kumain, dapat pala small lang. Tignan niyo yung kay Enzo. Merong sesame seeds, may peanuts, May cilantro, pechay. Ang dami, panalo. Ano pa yan? ito tong ano to nila. Mustasa. Oo, parang yung saan nila, buro. Ito yung buro to. Yung Ako tingnan niyo naman kung gano'ng ka-plain. ang plain. Di ba? Ang plain ko lang talaga Ang kumain. lungkot-lungkot. Ang lungkot ng noodles ko. Guys, ito yung ating hotel. Ayan, dito naman kitang-kita na old na siya. But, lagi ko sinasabi, ano yung best? Nothing beats sa location. Ito, papunta na to ng beach. Pag diniretso to, beach na. Refreshments. Ay, bili tayo nito. Sige. Pakita lang namin sa inyo yung yung dagat. Kasi kami excited na kami. Tapos bili tayo nito. Doon tayo sa dagat. Uminom. Salt and sea. Kita na dyan yung dagat, hindi pa. Uy, grabe. Ganun lang siya kalapit. 1 minute walk. Promise. Oh, I love it. Ano ba yan? Ang OA nung excitement ko. Gusto ko kasi yung ganito eh. May times na gusto ko yung yung buhay na buhay yung area. May times na gusto ko naman matahimik lang. Oh, ayan oh. Ito yung vibe oh. Ito pala may mga drinks din dito. Yun ako gano'ng karami yung tao. Tignan nyo naman. Basta tumitiling yung boses ko. Gabing ganda Ang ganda. May beach naman sa atin sa Pilipinas. Di ba sabi nga natin sa inyo na yung standard natin sa beach talagang grabe. Taas. Oo, mataas. Kaya lang kasi hindi natin na-expect na meron ganito sa China. Ang pino niya, no? Hindi naman siya sobrang white. Oh, grabe, no? Daming tao. Very popular talaga tong area na to. Ayan, oh. Tapos, pagtingin nyo doon, may mga buildings. And then, mga bundok. Doon sa area na yon, mas kaunti yung tao. So, ganun. Ewan ko, ang gulo namin na Enzo, o siguro ganito, kunyari meron kaming 3 nights. Yung 2 nights gusto namin doon sa medyo magulo. Kasi gusto nga naming ma-feel na meron kaming mga nakikita, ganyan. Chismosa kasi kami. Kung ano yung mga ginagawa nila. Tapos merong, for example na lang 1 night, gusto lang namin mag-chill. As in yung wala masyadong tao, ganyan. Pakita ko sa inyo yung tubig, guys. Tignan natin yung tubig. Kung malinaw. Ay, ang ganda. Tapos malinis kasi. Ay, in all fairness, malinaw. Ayan, oh. Malinaw siya. Oh. Kaya malakas yung alon. Pero, ang nakakaloka, parang ang lalim niya na kaagad. Tignan niyo yung mga naliligo. Yan ang vibe dito sa Dadong High Beach.
Balik tayo dito. Nakita nyo na kung gano'ng kaganda yung beach, no? Hindi tayo nagbilang. Hayaan nyo na. Alas napakita namin sa inyo. And then ito, dadalhin natin doon ulit sa beach para mag-sunset na tayo. Hintayin naman natin mag-sunset. Actually, yung sunset, if ever, kitang-kita din sa room natin. Ang ganda kasi talaga nung nakuha natin accommodation. Yes, luma siya. Pero ang ganda ng location. Oh, ito lang mismo yung ano natin, oh. Accommodation natin. Pero yun nga lang, yung price talaga dito grabe. Hindi naman times 2. Mga mas mahal ng 30%, mga ganun. Tara na. Meron na tayong pang-refreshment milk tea. Ang mura kasi ng milk tea dito, guys. Punta na tayo ng beach. Balik tayo. Guys, habang nag-aabang tayo ng sunset, nakakatuwa naman dito, oh. Gumawa pala sila rito ng parang view deck. Pero ang laking area. Grabe, ang daming tao. Habang pa sunset. Pero, hindi dito mismo yung sunset, guys. Nandoon siya, lulubog siya sa pinaka bundok. Pero makikita niyo naman dito yung naging epekto niya. Oh, di ba? Lalong gumanda. Daming tao, oh. Ang ganda talaga nitong area. Ito yung mga times na nakakalibang lang, nanonood ka lang. ng people watching. People watching, pinapanood mo lang sila, ano ginagawa nila. Diba? Tapos yun nga, basta may ganun tayo minsan na na vibe na gusto natin yung maghulo. Tapos may times naman na gusto natin tahimik. So itong lugar na to, kapag hindi to ganitong kagulo, pakiramdam namin hindi to maganda, hindi to masaya. Actually, ang ganda nung iba yung nabibigay na ganda ng mga tao. Oo. At saka for sure, patay itong area. Baka wala ganitong karaming mga kainan dito sa paligid kung nagkataon. Patay din ang negosyo. Yes. Balik na tayo dito sa pinaka-beach. And then, hintayin natin bumaba yung araw. Nakababa na siya, no? Nandito kasi yung sunset, oh. Doon siya napunta. Kaya hindi natin makikita dito. Malapitan, pakita namin sa inyo ang situation dito sa Dadong High. Diba? Nagmukhang swimming pool. Kasi may designated area lang din kasi na pwedeng mag-swimming. Yung nakikita nyo doon walang tao, hindi kasi doon pwede. Kaya nangyari, dahil sa dami ng tourist, nagsiksikan dito. Ayan. Kung after nitong medyo magulo dito sa Dadong High, at ayaw nyo na, punta na kayo ng Yalong Bay. Doon, mas tahimik na. Mas dumami yung tao sa shore. Dami na, oh. Nakakaloka. Wala ka na halos dito mapupwestuhan. Oh. At saka ginagawa talaga, kanya-kanya silang dala ng sasapi nila. Yung iba, towels lang yung dala. Siguro yan yung pahiram na towel ng mga hotels. Yung iba naman, picture-picture. Why not? Lusong-lusong lang tayo. Hindi pa kami maliligo. Para tuloy-tuloy. Hanggang gabi kasi, ipapakita namin sa inyo yung vibe. Hanggang sa dinner ulit magkakasama tayo. Ayan, doon nag-sunset. Ayan. Tapos na yung sunset. Pero yung mga kaganapan, tuloy-tuloy pa. Medyo malakas lang talaga yung alon. Ang ganda dito. Ay! Ang lakas ng alon, grabe. Tapos, ayan, makikita yun, nakakahilo. Ayan. Tapos magbaba ng buhangin, nakakahilo. Woo! Guys,
Ito yung aming mga katropa. Tropang turnography. Diba? Oh, dito uso ang turnuhan. Oh, apat yan. Diba? We are so happy kasi na-experience natin itong lugar na to during broad daylight, sunset, and daw naman nighttime. Ang ganda niya, no? Nakita natin pag-iiba-iba nung kulay, pag-iba-iba nung vibe niya. Pag-iba-iba ng mukha ng lugar na to. Yes! At kami, ito pa rin yung mukha namin. Kami pa rin ang kasama ninyo. Bala kayo manawa. Grabe! Ngayon ko talaga napatunayan na ano talaga, I'm an island girl. Oo, talagang grabe kapag nasa isang island ako, tapos ganito yung beach, ganyan. Kahit hindi ako marunong lumangoy, pakiramdam ko parang at home ako. Na-refuel ka, no? Oo. Ngayon naman, dahil very tropical yung ating vibe, ano ba ginagawa kapag mga ganito? Kakain ulit. Diba ganun? Oo. Pagkatapos ng sunset, kain ulit. Sabi, no, nakita niyo yung ilaw from itaas. Kahit dito sa baba, ang ganda niya talagang tignan. Ay, nagkakaroon ng romantic ano dito. Dinner. Hindi naman romantic dinner. O basta ano, dinner, pwede dito. Dinner by the bay during night. Why not? Grabe, no? Grabe. Ang ganda niya talaga. Nabuhayan talaga kami ng loob sa ganda ng lugar na to. Pati yung mga buildings, hindi sila nagtitipid ng ilaw. Parang fairy tale. Pati yung pinakaitaas ng restaurant nila, gumanda na rin yung kulay. Dahil sa pailaw. Diba? The whole experience ka agad ditong beach na to, na-experience na natin, napagsamahan na natin. Ayun, my gosh, ang ganda naman ito. Oh. Best magano ka, pumasok ka dun sa loob. Sige na, kukunan kita. Dali, pwede naman eh. Ayun o. Dan tayo. Best ang ganito. Ganda. Oh. Diba? O pati dito, sinama namin kayo guys. Grabe! Ano, extenda ka agad tayo. Ganda dito, no? First night pala, extenda ka agad eh, no? At ito na kagad pala yung hotel natin. Tapat na tapat lang talaga. Napakaganda ng location ng hotel talaga. Oo. Ito yung hotel natin, guys. Lakad tayo dito. Hindi pa namin ito napupuntahan. Kainan din. Puro kainan. Seafood. Ay, nalawa kasi kami, nakita kaming letter M doon. O, di ba? May McDo din. Why not? Seafood. Pero ayun na nga medyo mas mahal dito. Tara, sige nga, tingin nga tayo ng presyo. Para lang magkaroon lang tayo ng idea. Guys, dito na lang tayo sa Alimango. Apakaliit, promise. Yung sa Kota Kinabalu, ang laki-laki. Pero dito ang presyohan, ito, 138 per 500 grams. In pesos. In pesos, 1,124. 500 grams.
Alam niyo na kaagad. Hindi Alis tayo na dito kaagad mag-seafood. Walang seafood na magaganap, ha? Guys, palabas lang ulit tayo. Pabalik lang tayo sa main road. So, ayan. Ngayon mo mafe-feel na iba pa rin pala yung vibe niya. Kasi mas konti yung tao dito. Makukompare mo kapag ka medyo tanghali, hapon, pa-sunset, para na nga siyang Phuket, Bali, ganyan. Kasi maraming tao. Pero yung mga ganitong oras, mas kaunti yung tao dito. Unlike kasi sa Bali, at saka sa Phuket, hindi nawawala ng tao. Ito, oras ng galabas. Oo. At hanggang madaling araw na. Tingnan lang natin kung ano yung ganap doon sa pinaka-main road. Dito, ito may mga authentic na Gusto-gusto ko sa namin, mga authentic siomai, ganyan. Ito mga ganito, kapag tinitignan namin, parang pakiramdam namin, authentic na authentic eh. Itong ganito. At saka mas mura to ha. Pa 16 lang Ay, mas mura dito. Ayun natin. Translate natin, just in case, dito na lang tayo kumain. Pinapasok kami sa loob, meron pa palang pwesto sa loob. Okay. Malaki pa pala. Naka-AC. Dito na lang tayo. Umorder na tayo ng Xiaolong Bao. Ilang piraso to, bes? 8 pieces. 8 pieces. 81 pesos lang. 10 yuan siya. O, diba? Kaya sabi namin sa inyo, huwag muna kayong order ng marami. Ngayon, pag naubos yan, tsaka kayo umorder ulit. And then, hintayin pa natin, meron pa kami in-order na wonton naman. Wonton noodles naman tayo. Fried noodles. Authentic. Yes. Tikman na natin. Tinuruan kami kung paano na naman kumain. Isasawsaw lang. Pero ito mukhang na siya makunat. No? Baka na ito. Matagal lang naka-steam. Oo. Baka saan man mura, baka wala kasing laman. Tignan natin. Malaman natin. Ay, mayroon ka naman. Mura na pala. Pero kamusta yung parang yung niya, wrapper niya, malambot. Pero yung wrapper niya, hindi ka tulad yung manakanan ng Xiaolong Bao. Para siyang siopaw. Ay, gano'n? Yun yung kaibahan. As in buns. Next naman tayo. Very much bihon. 18. So, pumapatak siya ng 146 pesos. Pero guys, gutom na gutom ako. Chicken ratio. Chicken rice ako. Carbo. Oo. Kaya sa protein ka naman. Oo. Siya kanya daw yung pansit. Ito na yung order ko. 228. Chicken. Ang dami. Ang dami. Hindi na daw magra-rice si Enzo. Ako nag-rice ako. Ano pang gagawin? Kain muna kami guys ha. Tapos after nito, i-recap na natin yung mga kaganapan natin the whole day ulit. And we are done! Grabe yung busog na naman namin. Diyos mio. At ang nakain natin ay 456. And tingnan nyo naman kami na Enzo. Tag-isa kaming 1.5 ba to? 1.5! 1.5 pero grabe yung hawk. Diba? Lakas namin mag-water. Guys, pauwi na kami. Nakakita pa kami ng kalamansi. 40 pesos. Fresh na fresh. Actually, hindi naman siya kalamansi. Lime talaga, no? Saan yung hindi ko nagustuhan? Yung kasi yung sa Brunei. Kasi merong Sa Kota sa Kota Kinabalu. Merong ang tawag doon, champoy. May champoy. Natamisan ako masyado. At tingnan nyo naman dito, guys. O nga pala. Dito nga pala, kahit malaliit na store, pwede talaga yung Alipay. Baka nasabi ko na julit-julit na daw ako. Amaze na amaze. And isang buong araw na naman ang pinagsamahan at natapos natin. Yay! Congratulations! Sa mga susunod na araw, mas lalo pa natin tignan kung ano yung may offer sa atin yung Sanya. And then ito, lang siya, balance na balance ba? Yung ingay, yung gulo, at tapos bigla kang marerelax. Sakto lang. Katulad ngayon, basta after sunset, bigla nang tatahimik. Oo. Parang wala rito masyadong nightlife. Or kung meron man, baka hindi dito sa area natin. Ito nga pala guys merong direct flight from Hong Kong papunta dito sa Sanya. Pero kami, ang ginawa namin ni Mel, duman muna tayo ng Haikou para mas ma-feel natin yung local vibe. Then, saka tayo dumiretso dito sa Sanya. Yes, and also,
ang laki kasi nung natipid natin. Gustong-gusto nga kasi namin mag-Cathay Pacific. Wala kasing Cathay Pacific, yung Hong Kong going to Sanya. And then, nung binubook kasi namin, ang gusto talaga sana namin gawin, yun nga, Manila, Hong Kong, Haikou, tapos Sanya, and then Sanya to Hong Kong, then Manila, para hindi na tayo babalik ng Haikou. But the problem is, kapag binubok ko ng one-way, yung Cathay Pacific, from 11,000 na round trip, nagiging 10,000. Just go, 1,000 na yung tinipid. Tapos kapag nag-book naman kami ng Sanya going to Manila, nadadaan ng Hong Kong, 9,000. So, 19,000 pesos yung magiging pamasahe natin. So, kaya just in case lang na gusto nyo talagang ano lang, kung papipiliin kayo, mga 3 nights lang kayo meron, at ayaw nyo na nung mag-explore pa. Totoo. At gusto nyo lang talaga na ma-feel yung nagbakasyon talaga kayo sa isang island, tropical island. At saka guys, kung meron kayong limited time lang good na good talaga na diretso na kayo dito sa Sanya. Huwag na kayo dumado sa Haikou. Yes! And with that, magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating Sanya Travel Vlogs. Bye everyone!